So, welcome guys sa ating live market update. Tingnan natin yung nangyari sa gold last week, no? Nakita natin sa 1 hour time frame. Yung previous week, nagkaroon ng profit taking sa all-time high. So, nangyari yung preferred na move, no? Na nag-pull back lower for better price for buy position, no? Yung nag-pull back lower, ito yung inaabangan natin, no? Para mag-entry ng buy swing trade, day trade, or scalp, no? So, nakita natin na maganda mag-entry ng buy dito nung ni-retest ng market yung key level, no? Ay nag-hold above dito sa 3,720 and sa 3,735 key level. So ito yung dalawang key level, no, for buy setup, no. Ay nakita natin nagkaroon ng rejection sa key level and nag-hold above sa key level, no. Based pa lang sa price action, nagkakaroon ng rejection and bullish momentum sa key level natin. So, yung key levels natin automatic yan nagpa-plot sa trading system. Then, yung ibang key levels naman is manual plotting, no? So, pwede tayo mag-manual plot. So, magdadrag lang tayo ng horizontal line gamit sa trading view, no? So, nakita natin, so, yung previous market update, no? Sabi natin na possible nung nandito pa lang yung price na if mag-hold above sa 3,735, bullish bias tayo na nakita natin nag-hold above siya and retest pa ng market yung key level na to and nag-continue yung bullish move. So as long as nag-hold above sa key level, bullish bias tayo and nagkaroon ng pullback, no? May sell signal and dito maganda mag-exit ng buy position, no? Pwede natin gamitin yung mga signal sa trading system. If meron opposite signal and napag buy trade ka, pwede ka mag-exit ng position dito sa taas dahil yung sell signal na yan, so indicating a possible na mag-retrace or pullback ang gold, which is nangyari na yung pullback move, no? So for this week, so anticipation natin mag-continue yung pullback move, so at least dito sa key level, no, sa trading system, yung key level na yan. So if may nakita kayong rejection, bullish momentum sa key level, no, mag-hold above sa key level or yung candle nag-close above sa key level, no. So doon tayo maghanap ng scalp trade, day trade, or swing trade sa gold sa key level na yan. So pwede rin mag-continue bearish move hanggang dito sa baba. Halimbawa dito mag-hold below sa key level and rejection sa key level and i-retest yung key level sa baba, no. So pwede rin mangyari yan. So depende yan sa market sentiment for next week, no, na mag-deeper pullback hanggang dito sa 3,735 key level. Dito ulit tayo maghanap ng buy trades, no. Ayan yung sa trading system natin. Tingnan natin sa higher time frame. Sa 4 hour time frame naman, nakita natin structure ng gold. So ititingnan natin, so na-create ng swing high dito, swing low, swing high, then swing low, no. So potential na if mag-continue yung bullish bias, no, so itong pullback na to ay minor pullback lang sa lower time frame and possible mag-continue yung bullish move, no. Mag-continue yung bullish move na yan basta i-retest yung key level and mag-hold above sa key level na yan. Kasi titingnan natin sa higher time frame na nasa bullish structure pa rin tayo na nag-hold pa rin yung swing low dito sa baba. So, magiging invalid lang yung bullish bias natin if mag-break below dito sa swing low and mag-create ng lower low, no, and magkaroon ng bearish structure. Since hindi pa nangyayari, no, basta mag-hold above dito sa key level, bullish bias pa rin tayo. So take note, malakas pa rin yung bearish momentum dito, no, nung Friday nung close yung candle, na possible mag-pull back lower pa yan hanggang dito or dito. So dalawang key level na babantayan natin. And sa monthly time frame naman, tingnan natin, di ba? So bakit ba tumataas ang gold?
So based pa lang sa monthly time frame, ilang weeks, ilang months na tayo bullish bias, no? Bakit ba? Ilang weeks, ilang months na tayo bullish bias. So dahil yan sa fundamentals, no? So dito, yung main reason kung bakit tumataas yung value ng gold market, no? So dahil yan sa fundamentals, yung main driver kung bakit tumataas. So ano ba yung mga reason, no? So madaming fundamental catalyst or fundamental reason kung bakit tumataas. So isa na dito yung mostly price in na to, ha. So yung geopolitical tension, and rate cut anticipation, no? So ito yung main reason, dalawa. Yung geopolitical tension, nagkakos ito ng fear sa market and nagkakos ng demand sa safe haven asset. For example ng safe haven asset ay yung gold, no? Yung rate cut naman, less demand sa USD and more demand sa gold. So ito yung dalawang main fundamental catalyst kung bakit tumataas ang price ng gold, no? Ilang months na tayo, no? Since 2000 pa lang, nandito na tayo sa all time high, no? Sa almost 3,800 na. So possible might yan for next month, no? October, end of month na rin tayo, and yung month natin na yun ay possible mag-close na yan 2 days na lang, no? So possible mag-create ng new monthly candle, no? So next week. So ayan yung market update natin sa gold. Sa Bitcoin, ano nangyari sa Bitcoin? Alam natin na recently bumagsak yan, no? Ating previous market, may mga sell signal sa hard time frame, no? Napaka-accurate ng signal natin sa hard time frame sell signal, and nakita natin bumagsak yung price. So right now meron tayong buy signal dito and nasa ranging or consolidation, and naka-recover naman, no? Pero walang momentum yung mga buyers. So nasa range lang siya. Tingnan natin. So nasa range lang yung gold. So wala masyadong bias, no? So wait tayo sa volume for next week. Sa USD naman, so tumataas na yung USD, no? So if naalala nyo mga previous market update natin na bullish bias tayo sa USD, no? Basta mag-hold above sa key level ay nakita natin tumataas na siya. So if mag-continue yung bullish move sa next week, no? Basta mag-create ng lower wick, then continue yung bullish move ng USD. So tingnan muna natin mag-form ng lower wick muna. So walang sound sa'yo, Julie. Okay na? So ano shutdown sa balita? So question lang. So wala bang sound sa inyo? Sa iba okay naman? Check nyo yung volume or baka nakamute kayo. Baka nakamute yung nakamute yung stream. So and question lang guys, sa gold ulitin natin. So sa gold, bullish bias tayo basta mag-hold above dito sa key level na to or dito. So mag-pull back lower, no? Doon tayo maghanap ng buy position. So ay yung dalawang key level na babantayan natin, no? For next week, no?